Matapos ang 2 araw na perwisyo sa Quezon City, lilipat naman o lumipat na dito po sa City of Manila ito pong rally ng Iglesia ni Cristo. Anong aasahan po natin dyan? Sigurado perwisyo na naman po iyan sa mga taga Manila at yung mga pumapasok po dyan. Kaya kaugnay po niyan, ito pong si Mayor Isko Moreno ay kagabi inanunsyo na ang suspensyon ng klase. Biruin ninyo, pati yung mga mag-aaral maaapektuhan yung kanilang mga pag-aaral. Pero bago natin puntahan yan, ano ba ang kalagayan ngayon sa White Plains Avenue, diyan po sa People Power Monument? Sa post po nitong si General Nicolas Torre III, malinis na po, no? Maayos na po ang kalagayan sa White Plains Avenue, corner EDSA. Sabi po ni General Torre, good morning everyone. As of 4:46 in the morning, traffic along EDSA White Plains remains moving with no unusual build-up observed at this time. We continue to monitor traffic conditions across Metro Manila and will provide updates as the morning progresses. For the latest traffic advisories and road conditions updates, you may periodically check the MMDA official Facebook page, the Office of the General Manager, MMDA official Facebook page, and this page. Have a safe trip everyone, magandang umaga at ingat sa biyahe. Ayon po kay General now Yusek Nicolas Torre III. At kagabi nga po, ang grupo po ng Iglesia ni Cristo at ilang mga personalidad ay lumipat na po dito po sa Liwasang Bonifacio diyan po sa Manila. Sabi po dito sa Abante News Online, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo nagsidatingan na sa Liwasan Bonifacio. Inilatag na rin nila ang kanilang mga tent dahil mamamalagi sila sa lugar. Nako, sigurado mga tol, ang laking perwisyo po nito sa City of Manila at marami pong mga maaapektuhang mga manggagawa po dito. Huwebes, dapat ang mga rally idinaraos kadalasan Saturday and Sunday para kahit paano, lalong-lalo na yung mga mag-aaral hindi po naaapektuhan eh. Bakit po ba nagkaganito? Kasi kahapon, kinansila po ng Quezon City Local Government Unit yung permiso na ibinigay po nila dito po sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko pala na-share dito. Hanapin na lamang natin ano. Ito po yung cancellation memo. Shinare po ito ni Ramon Tulfo at sinasabi po dito na ang ibinigay na permiso para po sana hanggang Biyernes ay binawi po ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Nakalagay po dito from Elmo DG San Diego to Minister Eranio S. Cordera, Attorney Lince Pabel Bendal. Subject, revocation of no objection. Rally permit to propose activity. Date, yesterday, July 1, 2026. Gentlemen, we regret to inform you that after judicious evaluation of the current circumstances, particularly the severe difficulties being experienced by the general public due to the conduct of the rally along EDSA and White Plains Avenue, the Department of Public Order and Safety is constrained to withdraw its no objection rally permit to the said activity issued as of even date. The no objection rally permit is hereby withdrawn and revoked. Signed, this first day of July 2026, Elmo DG Santiago, Police Brigadier General Retired, City Government Department Head 3. Yan ha, wala na pong permiso kaya naobliga na po ang Iglesia ni Cristo at ang grupo po na kasama po nila na umalis diyan po sa People's Monument at lumipat sa Liwasang Bonifacio kung saan doon naman po ay hindi kinakailangan
ng, hanapin ko lang yung balita, ano, doon po ay hindi kinakailangan ng permiso, no? Kasi Freedom Park po 'yun eh. No, hindi ko na i-share dito, ang dami ko mga hindi na i-share. Pero sa post po ng Net25 News and Current Affairs po nila, nakalagay po doon yung sulat at ipinapaalam po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na hindi po nila kinakailangan ng permiso sa pagdaraos po ng kanilang rally diyan po sa Liwasang Bonifacio ngayong araw po na ito. No? Ang ilan sa mga hindi magandang pangyayari na dulot po ng 2 araw na rally na yan ng Iglesia ni Cristo ay yung pagkakaaresto ng ilang mga personalidad. Bagamat sinasabing hindi daw po miyembro ng INC yon, we do not know. Pero yung 2 na aresto ay nakapanakit po ng ating kapulisan kaya maaari po silang masampahan ng kasong direct assault. And I do not know kung ito po ba ay gawain ng mga matitinong tao. Hindi ko rin alam kung ito po ba ay gawain ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo doon sa lugar o baka nahaluan po sila ng mga walang hiyang DDS. Kaya nagkaroon po ng balita kahapon, ayon nga po dito sa News 5, ninakawan at pinagbantaan ang isang motorista dumaan sa gitna ng protesta sa EDSA. Kabilang siya sa marami pang naipit sa traffic dahil sa biglaang protesta ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. Ninakawan at pinagbantaan ang isang motorisang dumaan sa gitna ng protesta sa EDSA. Kabilang siya sa marami pang naipit sa traffic dahil sa biglaang protesta ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayong may permit na ang rally ng INC, sinisiguro ng mga otoridad na mababawasan ang hassle sa biyahe. Live mula sa EDSA People Power Monument, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, hanggang Baka malito po kayo kasi ito pong balita na ating pong nire-reactionan ngayon, nangyari po ito prior sa pagkaka-revoke ng permiso. Kaya yun pa po yung nabasa nitong si reporter na hindi ko matandaan ang pangalan. Anyway, tuloy po tayo dito po sa pakikinig sa balita. Ilan ba ang protesta dyan? Extended ba? Alam mo, kumpara nga kahapon, tila mas swabe na at mas maluwag na yung daloy ng trapiko, particular na dito sa EDSA northbound. Sa kabila yan, dahil sinasigurang kilos protesta sa Ingay ng background. Hindi maitatanggi na may ilan pa rin mga motorista at mga may sasakyan. Ang sakit sa tenga ng background. Huwag na natin ituloy yung pakikinig dyan sa balita, ano? At kaugnay nga po niyan, uulitin lamang po natin, yung lalaki po ay napagbantaan, no? Siya po ay pinagbantaan na gusto mo bang mamatay? Yun po yung particular na sinabi. Ito. Dito. Ano mo na sa inyo ba? Yan. Ano ba yung pinaglalabanan? Bakit ganito? Tao naman ako dito sa Pilipinas Tao ka nga, huwag ka magsasalita. Ikaw ba babatay? Umalma ang viral na rider na Para sa mga hindi po nakakita ng video, ito po yung video, no? Ang nakapaligid po sa kanya, mga nakasuot po, ang ilan ay transparency and accountability. Alam naman po natin kung sino ang mga yon, Iglesia ni Cristo. At ang nadinig nyo po, nagrereklamo yung tao, no? Tao din naman daw siya. Ang naging sagot po nung isa po doon sa grupo ay, tao ka nga, gusto mo bang mamatay? Oh, di ba? Kaya mag-isip-isip po tayo mga tol kung yung sinasamahan po ba natin ay tama. No? Ang laking perwisyo sila pa galit. Perwisyo ang ginawa for 2 days. Itong tao na ito na nagrereklamo, naghahanap buhay po ito para buhayin ang kanyang pamilya. Yan rider po. Kumikita sila ayon sa biyahe. Tapos mapeperwisyo dahil po sa biglaang rally
nung unang araw nitong Iglesia ni Cristo, bagamat nakakuha na sila ng ikalawang permit, ng permit sa ikalawang araw po nila. Hindi dapat ganun ang tugon. Kung talagang sila ay para sa kapayapaan, dahil yun po yung sinasabi ng kanilang leader o tagapagsalita, transparency, accountability, peace, and justice. Bakit sa grupo nila may magsasalita ng gusto mo bang mamatay? Wala man lang nagpigil sa mga kasamahan nila. Ano ba yon? Consensus ba yon ng grupo nila? Ganun ba talaga kung ituring nila ang kapwa natin Pilipino na kapag ka nasasaling sila, pagbabantaan po nila? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Sa kasagsagan ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA kahapon, sa pilitan umanong kinuha ang susi ng kanyang motor. Sa gitna ng pagsasalita niya ay sinagot pa siya ng isang lalaki na tila may pagbabanta. Bakit yan naman ako dito sa Pilipinas Tao ko huwag ka magsasalita. Ikaw ko babatay. Isa lamang ang naturang riders. Sabihin mo sa Iglesia ni Cristo yan, tao ka nga, huwag kang magsasalita, anong mararamdaman kaya nila? Ngayon, sila nga yung salita ng salita diyan po sa mga rally na yan. Kung kayo may karapatang magsalita sa harapan ng publiko, huwag nyo ring pigilan ang kapwa natin Pilipino na ilabas ang damdamin nila dahil apektado yung kanilang hanap buhay. Ipinagmamalaki ng ilan sa mga grupo ninyo na kayang tustusan ng organisasyon ninyo ang araw na paglalagi ninyo dyan sa mga rally na yan. Paano naman itong mga taong naapektuhan sa perwisyong ginawa ninyo? Para lamang yan sa isang tao. Nakinabang ba kayo doon sa 75 million pesos ni Rodante Marcoleta? Definitely hindi. Pero para sa kanya yung ipinaglalaban ninyo. Tapos ngayon nadadamay yung mga pangkaraniwang tao, magsasalita, pipigilan ninyo magsalita, tapos kayo magsasalita. Na perwisyo ng protesta, tandaliring hindi nadaanan ang EDSA busway sa harap ng White Plains nang harangan ito ng bus ng mga ralista. Tignan nyo. Rumisponde naman ng mga otoridad para muling buksan ng kalsada. Grabing perwisyo ginawa, di ba? Sila pagalit na merwisyo na sa kapwa Pilipino. Sila pagalit. Tiniyak ng MMDA na may 3 lane ng madaraanan ng mga sasakyan at motorsiklo. Hinihikayat din ng publiko na hanggat maaari ay mag-MRT muna o di kaya ay sumakay ng EDSA bus carousel para maiwasang maipit sa trapiko. Ina-advise po natin ating mga kababayan na iwasan po yung EDSA as much as possible, lalo yung lugar na pinaggaganapan noong rally sa may People Power Monument. Yan ang problema eh. Kapag ang isang mapayapang pagtitipon, katulad ng lagi naman nating nakikita sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo, even ang ating Pangulo sumasang-ayon eh. No? Natiwala siya na ang Iglesia ni Cristo hindi nang gugulo. Kaso lang pag nahaluan ng mga tatanga-tangang Duterte supporters, doon na nagkakaroon ng problema. Ang daming nagme-message sa akin ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo pero hindi mga DDS. Mga PBBM supporter at loyalista, meron pa nga ititiwalag na, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Ano? Pero wala na akong pakialam kung ano man ang meron sa organisasyon nila. Kung itiwalag nila o hindi nila itiwalag yung miyembro nila, that is their affair. Wala tayong pakialam doon. Ang punto lang natin, sana sa paglalabas ng mga saloobin, wala yung mga ganon. No? Wala yung magbabanta ka doon sa pangkaraniwang Pilipino, naghahanap buhay, pagbabantaan mo kung siya ba'y gustong mamatay. Hindi po tama yon. Ngayon, puntahan po natin yung pagkakakansela nga ng permit ng Iglesia ni Cristo kahapon, dito naman po sa balita ng GMA News Saksi. Inilipat ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang kanilang pagtitipon bukas matapos pong bawiin ng Quezon City LGU ang kanilang permit. At mula sa People Power Monument, saksila si Jimmy. Jimmy? Pia, hindi hadlang ang pabago-bagong lagay ng panahon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na natili dito sa White Plains Avenue para sa ikalawang araw ng kanilang pagtitipon. Pero eksaktong 8:00 ng gabi, tinapos nila yung kanilang programa.
Singit ko lang to mga tol. Ako naniniwala ako na hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo ang problema dito eh. Ano? Ang malakas ang paniniwala ko dito, mga DDS. Ngayon, kung INC yung DDS, yun ang problema. Kasi yung ganong asal, hindi ako naniniwala na INC member na sumusunod sa kautusan ng kanilang pamamahala. Sa aral na ipinapakalat nila o pinapangaral nila, kapayapaan. Kaya definitely hindi gawain nyo ng isang matinong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Gawain nyo ng isang DDS na tatanga-tanga. Katulad ng ilan sa mga manonood natin dito ngayon, di ba? Puro pagbabanta ang alam. Mga tatanga-tanga kasing DDS ang mga yan, hanggang keyboard warriors lang. No? Matatapang sa Facebook, parang yung nag-post kay Senator Trillanes, no? Na mga DDS vlogger. Tapos nung kinall out sila ni dating Senador Trillanes, natakot, pinagbubura nila yung kanilang post. Eh kung talagang may paninindigan ng mga yan at hindi lamang keyboard warriors, paninindigan nila yung kanilang sinasabi na fake news laban kay dating Senador Trillanes. Alinsunod sa ibinigay na permit ng Lungsod Quezon. Susundin namin yung batas. Hindi nyo kami inisyo ng permit, magdadaos kami sa pwede namin gawin yung aming karapatan. Huwag nyo lang kaming hakaramin. Alas 8 in punto ng gabi, inanunsyo ng INC Minister sa entablado na tapos na ang kanilang pagbibigay ng pahayag na parte ng kanilang programa ngayong araw. Alinsunod ito sa permit na ibinigay sa kanila ng Lungsod Quezon ngayong araw. Pinaalalahanan din ng mga miyembro na linisin ang kanilang mga pwesto at walang iiwang kalat pag-alis nila sa lugar. Inanunsyo rin nila na lilipat na sila sa lungsod ng Maynila sa Liwasang Bonifacio dahil hindi ito kinakailangan ng permit. Lilipat tayo para ma-raos natin yung karapatan natin na ginagarantiya ng saligang batas. Kaya mga kapatid, Ito ang problema eh. No? Kapag yung karapatan natin iginigiit natin at the expense of others' right, di ba? Yun ang problema. Wala namang masama kung tayo po'y magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin kasi bahagi talaga yan ng ating karapatan alinsunod sa ating saligang batas. Pero ang malaking problema, kapag ka ginagawa po natin yan, napeperwisyo naman po natin yung karapatan ng iba. Tapos, yung nagsalita pa kanina ang galit. Di ba? Siya na nga ang nakaperwisyo, siya pa ang magbabanta dun sa tao pagsasabihan pang gustong mamatay. Gawain po yun ng isang DDS. Hindi po ako naniniwalang gawain yun ng matinong miyembro. Ha? Hindi gawain yun ng matinong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Maliban na lamang kung miyembro ay DDS. Eh yun, malamang sa malamang. Pagka DDS kasi mga tol, sigurado ang ugali, walang hiya. Katulad po ng pag-uugali ng mga Duterte. lilipat tayo sa Manila sa Liwasang Bonifacio. Naghahanda naman ang NCRPO para sa paglipat ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. O, at kaugnay niyan, syempre, magaling na mayor itong si Isko Moreno eh. No? Kaya pakinggan po natin yung kanyang naging live stream kahapon o kagabi at ayon nga po sa kanya, kinakansela na ang pasok ng mga bata diyan po sa City of Manila. No? Naperwisyo, pati pag-aaral ng mga kabataan. Biruin mo, imbis na nasa loob sila ng paaralan, dinadagdagan ang kanilang mga kaalaman, mapupurnada dahil po sa rally na ito ng Iglesia ni Cristo at ng mga grupong sumasama po dito. Pakinggan po natin si Mayor Isko Moreno. Umaga po, mga kababayan. Aba, Sa madaling araw na pala ito ginawa. lungsod ng Maynila at saka sa ating mga kababayang dumadako sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nakapagpahinga na kayo at kung sakaling kayo natutulog pa, lalo na sa mga magulang at mga bata na umaasa ng
announcement sa lungsod dahil alam nyo naman po at napabalita na kagabi Mga tangang Duterte supporter, lagi nyo na lamang sinasabi na bayaran yung mga pinapanood ninyo. Tatanga-tanga talaga kayo. Kung hindi kayo nanonood sa akin, hindi ako mababayaran. Inaamin ko na ngang bayaran ako eh. Di ba? Bayaran na ako para matigil lamang kayo pero ayaw nyo pa rin tumigil. Uulitin ko, sa napakaraming pagkakataon, inaamin ko na bayaran ako. Okay na ba? Mga tanga, tuloy tayo rito. na magkakaroon po ng rally yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo from EDSA ay lilipat ng Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio po ay isang freedom park, no? At katulad ng mga iba pang organisasyon na nagsasaad ng kanilang damdamin sa publiko na nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang freedom park. Be that as it may, we've been monitoring the situation since last night, no, here in City Hall at sa amin po. Mga tangang DDS, makasingit lang ako. Huwag nyo nang tanungin kung sinong tanga. No? Kayo tanga kayo. Kasi nanonood kayo sa akin eh. Kung kayo'y DDS na hindi nanonood sa akin, hindi kayo tanga. Pero kung kayo'y DDS na nanonood sa akin, tanga kayo. Kasi sasabihan nyo ako ng tanga. Tapos manonood kayo sa isang tanga, anong tawag nyo sa sarili nyo? Doble tanga? Talaga nga naman, oh. Pero masaya ako dyan. Huwag kayong mag-alala mga tol, ha? Bahagi ng programa natin ang pang-aasar sa basher. Kasi more basher, more bayad. Di ba? Oh, kaya nga ang laki na naman ng babayaran kong tax ngayon eh. Ikaw ba, mga tangang DDS, nagbabayad ba kayo ng tax? Alam nyo ba kung magkano binayad ko sa first quarter ng taong ito? Alam nyo ba kung magkano babayaran ko sa second quarter? Alam nyo ba kung magkano babayaran ko sa third quarter? At alam nyo ba kung magkano babayaran ko annually? Ha? Baka yung pinapasahod sa inyo bilang mga trolls, 4 times kulang pa yan. Mga tanga. Pero salamat sa mga katangahan ninyo. Kung ako sa inyo, mga tangang DDS, magtawag pa kayo. Ha? Magtawag pa kayo ng mga manonood kay Top 1 para naman kahit paano, mas malaki bayad sa akin. No? Ito, oh, mga tangang DDS, nakikita nyo ito? Oh, meron ba kayo nito? Ha? Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo, lalakas nyo magsalita, di naman kayo nagbabayad yata ng tax ng maayos. Oh, yan, nakikita nyo to? Oh, ito yung mga binayaran ko, mga tangang DDS, oh. Oh, yan, oh, resibo, oh. Mga tangang Duterte supporter. No, kaya wag kayong aalis sa programa ni Top 1. Ha? Sana magpatuloy pa kayong manood sa akin at magdala pa kayo ng mas maraming mga tatanga-tangang DDS para naman yung 4,300 na nanonood sa akin ngayon concurrently from Facebook and YouTube, madagdagan pa. Kakaunti eh. Dapat umabot tayo ng 5,000. Mga tangang Duterte supporter. Tuloy po tayo sa pakikinig kay Mayor Isko Moreno. Amin pong palagay para na rin po sa kaayusan ng lahat, no? Minabuti po ng inyong lingkod ganito pa lamang hong oras, alas 3:30 Oh, aga. 38, no? Ay ideklara na po na walang pasok Grabe. sa lahat ng level sa paaralan, pampubliko at pribado. Ulitin ko po. Grabe, no? Alam niyo, masakit para sa mga estudyante, lalong-lalo na yung may mga exams. Biruin ninyo, magre-review ka. No? Magre-review ka overnight o kaya 1 day, 2 days before your exam,
pinaghandaan mo na yan, tapos dahil po sa perwisyong rally na ito, makakansila yung pasok nyo, sayang yung paghahanda mo. O, di ba naiisip yon ng mga nagsasagawa po ng rally na ito? Oo, karapatan nilang magpahayag ng malaya. Pero, kung tutuusin, pwede naman nilang gawin ito sa mismong lugar na pag-aari nila eh. Ang laki-laki po ng Philippine Arena. Di ba? O kaya doon mismo, sa harapan po ng sentral nila. Bakit pinipili pa nila ang EDSA na kung tutuusin, Katoliko ang nagtatag niyan? O, napansin nyo ba yon? Ang EDSA, partikular ang EDSA Shrine, di ba simbahang Katolika yan? Bakit may mangilan-ngilan na mga DDS o Iglesia ni Cristo ang nagrarally? O, itong People's Monument, yan ay kilos, malakihang pagkilos o resulta ng malakihang pagkilos ng simbahang Katolika. Ako, hindi ako Katoliko, ha? Nilinawin ko lamang sa inyo yan, hindi ako Katoliko. Pero, bakit mas pinipili nila dyan? Pwede naman sila magdaos sa mga lugar na kung tutuusin, hindi sila makakaperwisyo katulad po ng Philippine Arena. Anyway, dito naman sa Liwasang Bonifacio, Freedom Park yan, kaya wala tayong magagawa kasi karapatan ng lahat ng mga Pilipino na magpunta dyan at mag-rally. Pero sana siguraduhin nila na hindi makakaperwisyo sa iba. Ito, unang-una, inanunsyo na ni Mayor Isko Moreno. Walang magagawa eh. Proactive approach ito eh. Para siguradong hindi magkaroon ng problema. Sino ang naperwisyo? Unang-una, mga estudyante. Mga nag-review, mga gustong mag-aral, hindi matutuloy ngayong araw na ito and perhaps hanggang bukas dahil po sa rally na yan. Tapos madadamay pa dyan yung mga pangkaraniwan po nating manggagawang Pilipino na bumabiyahe dyan po sa kahabaan ng lugar na yan sa Liwasang Bonifacio. Kung di ako nagkakamali, ruta rin yan ng G-Liner eh. No? Kasi nung ako po'y nag-aral sa Intramuros, Manila, sa Mapua, yun ang una kong school eh. Diyan ako bumababa sa may City Hall. No? Tapos kakanan, pagkanan, Liwasang Bonifacio na kagad yun eh. Oh. Tapos may mga galing sa UN Avenue, may mga galing sa Ross Boulevard, galing dito sa Binondo, o lahat yan, dumadaan dyan. Yung komersyo, nandyan, sentro yan eh. Lahat yun ngayon mapeperwisyo dahil sigurado, marami ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang pupunta dyan, sasamahan pa ng mga tatanga-tangang Duterte supporters. Oh. Malamang sa malamang, yung kalsada, baka isang linya na naman ang madaanan dyan. Sana wag na nilang gawin yung ginawa po nila sa EDSA na tinangka po nilang barikadahan ng bus yung kabuuan ng EDSA lane. No? Pag ginawa po nila yon, tingnan natin ang tibay ni Mayor Isko Moreno. Kasi walang nagawa ang Quezon City. Walang nagawa. Pero siyempre, primary job yon ng ating Philippine National Police at saka ng MMDA sa parte na yon. Kaya kinalaunan na pagtotow din yung mga sasakyan. Eh dito, tingin ko, hindi nila kakayanin to si Mayor Isko Moreno. No? Matatag ito eh. Kahit hindi ko to binoto, bilib ako dito sa mayor na ito, mga tol, sa totoo lang. Nawalan lang ako ng gana dito nung kumampi ito sa mga Duterte. Pero after ng politika, after ng pangangampanya, bilib na naman ako sa kanya muli. Ganun lang naman yun eh. Kasi doon tayo sa talagang nakakakilos. Nakikita naman natin ngayon kung paano gumagalaw at nagtatrabaho bilang mayor itong si Isko Moreno. O, tuloy po tayo sa pakikinig po sa kanya. No? Alas 3:38 ng umaga, ito po'y kasalukuyang live, no? Dito sa City Hall. Pinakikisuyo ko sa inyo na i-share nyo sa kapwa nyo magulang. Alam nyo, mga tatanga-tangang DDS, wag nyo akong iaway sa mga Iglesia ni Cristo. No? Ang pinupunto ko dito, yung pagkilos na nakakaperwisyo. Marami akong kamag-anak, marami akong kaibigan at kasamahan sa serbisyo before na mga Iglesia ni Cristo. Kaya wag niyong subukan na pag-awayin kami. Hindi kayo magtatagumpay. Ang punto lang dito, kayo kasing mga tatanga-tangang Duterte supporters, sa totoo lang,
sumasawsaw kayo sa rally ng Iglesia ni Cristo eh. Kung walang tatanga-tangang DDS dyan, tingin ko, wala tayong narinig na gusto mo bang mamatay. Kasi hindi gawain nyo ng isang mabuting miyembro ng Iglesia ni Cristo. No? Kung mabuting miyembro ka ng Iglesia ni Cristo, ang iisipin mo kapayapaan. Ang iisipin mo pagmamahal sa kapwa mo. Kasi yun ang aral ng Diyos. Yun ang salita ng Diyos. 'Di ba? Pag-ibig. Dinefine sa Biblia ang pag-ibig. Ilang words dinefine ng love. Pero ayoko nang banggitin pa, no? Sapagkat hindi ako pastor. Ngayon, binabanggit ko lamang yon kasi doon nakasentro ang pananampalataya ng tao sa pag-ibig. Kung ikaw ay may pag-ibig, hindi ka maghahangad ng masama sa kapwa mo. Kaya yung mga nanonood dito sa atin, na mga masasama ang tabil ng mga dila, no? Yung mga puro pagmumura at ad hominem lamang ang sinasabi, mga tatanga-tangang DDS yan. Hindi ako naniniwalang Iglesia ni Cristo ang mga yan. Kasi pag Iglesia ni Cristo ang mga yan, tapos ganyan ang mga sinasabi nila, ibig sabihin, sumasalungot sila sa kanilang aral. I believe hindi gagawin yun ng matinong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya kahit i-deny ninyo, o kaya kahit sabihin ninyo, hindi ako naniniwala. Ang mas pananiniwalaan ko, mga tanga kayo dahil kayo yung mga Duterte supporter. Tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Mayor Isko Moreno. Yun na i-share nyo sa kapwa nyo magulang kung kayo nanonood na may mag-aaral dito sa lungsod at sa mga estudyante sa kapwa nyo estudyante. Dinideklara na po ng pamahalang lungsod at ng inyong lingkod na wala pong pasok ngayong July 2, 2026 sa lungsod ng Maynila. Magkayak kayo sa iba ninyong mga aralin para sa susunod na araw. But for today, para na rin sa kaisa ng lahat. No? So please do share this broadcast so that we can reach as many people as possible so that they are going to be properly informed. So sa atin naman, no, sa iba natin mga kabayan, pumanatag po kayo habang ang pamahalang lungsod na may kinikilala ang karapatan ng ninuman sa malayang pamamahayag dito sa lungsod ng Maynila. At lalo na po kung ito'y gagawin sa mga Freedom Park, in our own little way, we're trying to help augment or keep things in order. At nagtulong-tulong na rin po simula kagabi ng mga bandang alas 9 ng gabi, Yan pamahalang lungsod o mga ahensya ng lungsod. Napakinggan po natin si Mayor Isko Moreno ng City of Manila. At magaling na mayor yan, mga tol. No? Hindi maitatanggi yung kahit hindi natin siya gusto o kahit ayaw po natin sa kanya. Pero actually gusto ko si Mayor Isko Moreno sa pagiging mayor, no? Inayawan ko lang siya nung naghangad siyang kumandidato sa pagka-presidente dahil alam naman natin kung ano ang dahilan. Kalaban siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun naman ang politics After that, after the election, balik sa dati. Magaling Pero tingin ko, lalagay ito sa tama at dapat. Kapag ka itong rally na ito lumabag sa batas, hindi palalampasin niya ni Mayor Isko Moreno. Naniniwala ako dyan. May paninindigan yan. Hindi niya yan palalampasin. Ngayon, kaugnay po ng lahat ng yan, nangyayari kasi ito dahil po sa, syempre, hindi mawawala sa hinala ng tao na parte yan ng paghahangad na magkaroon ng transparency at accountability. Yun naman yung nakalagay sa t-shirts nila Lalong-lalo na sa korupsyon, no? At kaugnay niyan, yung suporta din nila kay
Vice President Sara Duterte. Ngunit ang pinaka-visible ngayon, yung suporta nila, dahil yun ang inamin mismo ng tagapagsalita nila eh. Tinawag nga nilang parang may selective justice eh. No? Suporta nila para kay Senador Rodante Marcoleta. At tayo'y sumasaludo kay Ombudsman Boying Remulla. No? Saludo tayo sa kanya sapagkat naninindigan si Ombudsman Remulla na magpapail sila ng kaso. Hindi sila nagpapatinag sa ipinapakitang puwersa ngayon nitong Iglesia ni Cristo. At malamang dahil po ito ay kabitenyo, sabi nga ni Senator Ping Lacson. Basahin ko lamang ulit. Ito pong natalakay na rin naman natin kahapon, ulitin ko lamang. Sabi po ni Senator Pampilo Ping Lacson, last June 30, 2026, Ombudsman Boying is top as a Caviteño will always be. I trust that he won't cave in to the INC rallies and pressure. Not today, not tomorrow, and certainly not when Senator Marcoleta's plunder case is filed in court, as earlier announced. His INC backers may block EDSA all they want and cause traffic jams and chaos to the discomfort of ordinary commuters. Surely, the PNP will be there to maintain peace and order. At ganun ang nangyari. No? Salamat sa pamumuno ni Police Major General Aberin, isang Iglesia ni Cristo. Kasi nanindigan siya para sa kanyang katapatan sa kanyang tungkulin bilang isang pulis, hindi bilang isang miyembro ng INC. In fact, kung hindi dahil kay General Aberin, baka nagkagulo pa diyan sa EDSA, no? Talagang nag-stand siya sa kanyang pamumuno bilang direktor ng NCRPO. Balik tayo dito po kay Ombudsman Remulla. Sa balita po ng Inquirer.net, sabi po dito, Remulla says he did not order Marcoleta probe amid INC rally. Totoo po yan. No? Wala naman talagang naging inisyatibo ang ombudsman diyan. No? Hindi niya inutusan ang sino man sa ombudsman para imbestigahan ng kusa itong si Rodante Marcoleta. It is a product of a complaint filed sa Office of the Ombudsman. Bakit? Puntahan natin, nakalimutan kong ibahagi dito, puntahan natin yung timeline, no, ng pagkakaroon ng problema nitong si Rodante Marcoleta. Kasi lahat po ito nag-ugat sa kanyang pagnanais na maging senador. Nauna niyang inattempt noong 2022, subalit siya po'y umatras. Dahil sa paniniwala niya, hindi po siya mananalo. Ito po yung timeline. Babasahin ko po sa inyo. Timeline. Plunder complaint versus Senator Rodante Marcoleta. October 8, 2024. Then, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta filed his certificate of candidacy for senator for the 2025 midterm elections. Diyan na po yun nagsimula. Bakit po ba kongresista siya? Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, kumandidato siya sa hanay ng unit team para sa senador, pero umatras po siya. Nanumbalik po siya sa Sagip Party List at naging first nominee po nito. Kaya nung makakuha po ng sapat na boto ang Sagip Party List, siya po yung naging kongresista. Ang termino from 2022 hanggang 2025. At dahil nga po siya yung nangangarap na maging senador, October nag-file po siya ng kanyang candidacy for senator para po sa 2025 senatorial election. May 12, 2025, nanalo po si Marcoleta sa pagkasenador. Nakakuha po siya ng 15,250,723 votes. Siya po ay pang-anim sa pwesto sa pagkasenador.
Eto na. November 2025, in a television interview, Marcoleta admitted non-disclosure of some contributions in his statement of contributions and expenditures as requested by donors. The COMELEC issued a show cause order against Marcoleta for him to explain the discrepancy regarding his statement of assets, liabilities, and net worth. And SOSE. Kulang itong timeline dagdagan natin. November 6, 2025. Ibinalita po ng Bilyonaryo News Channel ang isang investigative report. Ito po ay may kaugnayan doon po sa SOSE at SALN ni Marcoleta. Nakalagay po sa SALN ni Marcoleta ang mahigit sa 51 million pesos lamang na yaman niya, samantala ang nakalagay po sa kanyang SOSE ay mahigit sa 112 million pesos. At ito po ay kanyang personal na gastos. Umani po ito ng kritisismo mula sa publiko, partikular ang grupo nila Profesor Arau. Ito pong private group po na ito sa pamumuno ni Profesor Arau ay nagsampa po ng reklamo sa COMELEC at saka sa Ombudsman. Kaya babalikan ko po yung sinabi kanina sa balita ng Inquirer.net na hindi Ombudsman ang nagsimula po nito. Ang nagsimula po nito ay ang complaint na inihain ng grupo na yon ni na Profesor Arau sa Office of the Ombudsman. Pero natin gayon, kasi nakapokus muna sila sa election offense na kanilang ipinail sa COMELEC. Nagkaroon ng pressure sa COMELEC at naglabas ng instruction si COMELEC Chairperson Garcia na kanila pong iimbestigahan si Senator Rodante Marcoleta. And along the way, ito na ngayon. Nakikita ni Senator Rodante Marcoleta ang dalawang problema, isa sa Ombudsman at isa sa COMELEC. Para malusutan yung kanyang problema sa COMELEC, ginamit po ni Senador Rodante Marcoleta ang Peñera Doctrine, kung saan sinasabi po doon na ang isang kandidato ay pwedeng tumanggap ng anumang donasyon mula kanino man. Wag lang siyempre sa mga taga-ibang bansa, bawal po yun at according to the Constitution. At ganun nga po yung nangyari, umamin po siya. Sa pag-amin niya po na yon, hindi niya pa po ini-identify kung sino-sino yung mga donors niya. Yung pag-amin niya po na yon ay ginawa niya po sa kanyang programa. At ipaparinig ko po sa inyo yung partikular na pag-amin ni Senador Rodante Marcoleta na siya po'y tumanggap ng donasyon. No? Ito po, pakinggan po ninyo ang pag-amin ni Senador Rodante Marcoleta. Ang po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kung kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo siya, no? Baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililed down ko yung predicate. Okay. Di ba? Excited ka tayo. Kasi Oh. nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang tinulungan ka Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang
Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, Sa dami. iba-ibang halagay. Oh. Dahil po dyan sa pag-amin na yan ni Rodante Marcoleta, wala na siyang magiging lusot, no? Kaya nag-isip siya ngayon ng kaparaanang legal para makalusot una sa COMELEC. Naisip niya yung Peñera Doctrine. Uulitin po natin, yun po yung pagtanggap ng donasyon ng isang kandidato na hindi po ipinagbabawal sa batas. At kahit hindi mo yan maideklara sa SOSI mo, wala na pong kaparusahan ang nag-aantay sa iyo dahil ipinawalang bisa yung batas na nagpaparusa sana doon. Kaya nakalusot po siya doon sa SOSE. No? Marami nagalit sa COMELEC nung panahon na yon. Hanggang sa yung ilan sa mga manonood natin, napaliwanagan natin, huwag tayong magalit kay COMELEC Chairman George Garcia sapagkat kung ano ang batas, talagang yun ang ipapatupad. Nakalusot si Marcoleta sa election offense sa COMELEC. Pero nagtataka ako bakit niya naisip ang ganong dahilan considering abogado siya. Dahil nung inamin niya na siya'y tumanggap ng donasyon, hindi pa po panahon yon ng pangangampanya. Panahon pa lamang po iyon o katatapos pa lamang ng pagpapail niya ng Certificate of Candidacy before the campaign period. Ang campaign period ay magsisimula February. Tumanggap siya ng donasyon January. Ang presumption, tinanggap niya yung donasyon nang siya po ay kongresista. At doon na ngayon lumabas ang teorya ng ombudsman kung bakit po siya sinampahan ng kasong plunder. Siyempre, ang argumento dyan ni na Senador Marcoleta at ng mga nagtatanggol sa kanya, yan ay hindi public funds. Pero malinaw naman sa batas. Bagamat ako hindi abogado, nabasa ko yan, kinakikinggan ko din ang mga paliwanag dyan ng mga abogado at iisa lang naman halos ang sinasabi. Hindi porket yan ay hindi public funds, hindi ka na pwedeng makasuhan ng plunder. Nagbigay pa nga sila ng mga example. Si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, hindi po public funds ang naging dahilan kung bakit po siya kinasuhan ng plunder. Pera po sa weteng ang pinagmula nun. May mga iba pang kaso na binanggit ang ilang mga abogato at hindi rin po yung galing sa public funds. Ang punto, nakasaad po sa batas na ang pagtanggap ng isang regalo sa panahon na ikaw ay isang public official at kung ito ay umabot ng at least 50 million pesos, in this case 75 million pesos, may pagpapalagay talaga na yan ay tinanggap mo by reason of your office. O kaya, yan ay maituturing na ill-gotten wealth. No? Yon ang teorya ng ombudsman na patutunayan nila ngayon sa korte. On the contrary, patutunayan naman ni Marcoleta na hindi yun totoo. Ganun lang naman yon. Kaya sabi ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, ang pagkakalinis sa pangalan ni Marcoleta o ang pagkakaakwit niya kung sakasakaling siya'y makasuhan, hindi madadaan sa mga rallies kung hindi sa korte. Pero bago natin puntahan yung mga partikular na pahayag ni PBBM kaugnay niya, ituloy po natin. Ito pong timeline na binabasa po natin kay Marcoleta. Isiningit ko lamang yung mga pahayag na binanggit ko kanina kasi hindi po nakalagay dito. Kulang ang ibinahagi ng GMA News. March 18, 2026. The COMELEC and Bank issued a resolution on the recommendation of its Political Finance and Affairs Department regarding its fact-finding investigation into Marcoleta's SOSE. No? The poll body terminated its probe due to lack of evidence that Marcoleta committed an election offense. May 18, 2026, the Field Investigation Bureau of the Office of the Deputy Ombudsman for Luzon filed a complaint against Marcoleta over his receipt of 75 million pesos from private individuals in 2025 ahead of the 2025 midterm elections. Mike Defensor donated 30 million pesos and two private individuals combined 45 million pesos for a total of 75 million pesos. Marcoleta was under investigation at the Office of the Ombudsman for plunder, violation of PD number 46 or prohibition of gift giving, prohibiting gift giving to public officers and indirect bribery.
May 21, 2026, the Field Investigation Bureau Office of the Deputy Ombudsman for Luzon ordered Marcoleta to file their respective counter affidavits regarding the complaint within a non-extendable period of 15 days upon receipt. May 25, 2026, the Office of the Ombudsman asked the Sandigan Bayan to issue a precautionary hold departure order against Marcoleta. The request was rappelled up to the Anti-Graft Court's 7th Division. Marcoleta delivered a privileged speech during the Senate plenary session on the same date, May 25. Sabi po ni Marcoleta, "The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the beginning. It has failed. I will not be silenced." Yun po, lumalabas sa paliwanag nitong si Marcoleta sa kanyang naging privilege speech na pamumulitika lamang po ito dahil siya po ay nagsasalita kaugnay partikular ng flood control project anomalies. Pero, pinaniniwalaan ba yan ng ombudsman? Hindi. Kasi ang paniniwala po ng ombudsman, napaka-overwhelming ang ebidensya sa kanya dahil sa kanyang bibig mismo nang galing ang ebidensya. Ito po yung pag-amin na pinarinig ko po sa inyo kanina at saka yung pag-amin niya officially sa COMELEC na siya po'y tumanggap ng donasyon mula po sa mga individual na sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Ngayon, dito po sa balita ng GMA News kahapon, Ombudsman Remulla denies Marcoleta being singled out in plunder case. Hindi po daw totoo na siningle out itong si Marcoleta ayon po kay Ombudsman Boying Remulla. Sabi din po ni Ombudsman Remulla, wala pong nagbago. Magpapail pa rin po sila ng reklamo laban sa kanya. Pakinggan po natin, no? Yung pahayag nito pong si Ombudsman Boying Remulla. They were saying po na Hindi po selective. Positive. It's not selective justice. Sir, ano pong masasabi niyo doon sa premise ng protests ngayon ng Iglesia ni Cristo? Hindi ko na-expression nila yan, pero it's their own premise. There's no selective justice in this. When it comes to justice. You don't... Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will find it. We will. O, narinig po natin yan, ha? Walang magbabago, no? Magpapail pa rin po sila ang Office of the Ombudsman ng reklamo kahit nag-iingay ngayon bilang pagsuporta ang Iglesia ni Cristo at ang mga DDS. Siyempre, nanindigan naman itong si Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya, nakahanda daw po siyang magpakulong. Tingnan natin, no? Kasi madaling magsalita, mahirap gawin yan. Unang-una, may edad na si Senator Rodante Marcoleta. Napakahirap na para sa kanya ang makulong. Kaya tingnan natin kung siya ba'y pagkakinasuhan sa Sandigan Bayan, baka ngayong araw na ito o bukas, at kinalaunan lalabasan ng warrant of arrest kung siya po ba'y susuko o magtatago. Never naman lalaban itong si Senador Rodante Marcoleta. Posible pa yung mga nakapaligid sa kanya. Pero siya mismo hindi man lalaban yan. Dalawa lang ang option dyan. Susuko siya o magtatago. Pero sabi niya nga, willing siya magpakulong. Haharapin niya yung kaso kasi confident siya na mababasura po yung kasong isinampa o isasampa po sa kanya. At syempre, ang ating Pangulo nagsalita na rin
kaugnay na rin po ng mga nangyayari diyan po sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ito po yung bahagi ng pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, well, they have their opinion. I believe they are wrong. No? Yan po ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin siya. Sir, how concerned are you with the ongoing rally in EDSA? Sorry? How concerned are you with the ongoing rally in EDSA? What do you make out of their motivation behind the rally? But you know, anyone can hold a rally, so they held a rally. Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nambubulo. And that was I agree. No? Wala po sa history ng Iglesia ni Cristo. Nakita naman natin yan. No, maraming mga nagagalit sa comment section at tinatawag na kulto ang Iglesia ni Cristo. Anyway, karapatan nyo po yan. No? Pero bilang ako, marami akong kaibigan, marami akong kamag-anak. Nandyan si Mami Best Friend na nanonood sa atin. Ang ilang mga manonood din natin, Iglesia ni Cristo. Hindi ako nagpapadala sa mga sinasabi ng ilan na ganito sila. No? Sa paniniwala ko, karapatan nila yan. No? After all, nasa saligang batas ang the right to choose our own religion or to exercise our own religion. No? Maaaring sa paningin nila, iba ang paniniwala natin and vice versa. Ganun talaga eh. That's how democracy works. Wala pong ini-impose sa sino man dito sa atin na ito ang paniwalaan natin pagdating po sa relihiyon. And katulad ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakabase po kasi yan sa kasaysayan. Wala may isang rally ang Iglesia ni Cristo sa nakalipas na panahon na nauwi po sa kaguluhan katulad po nung nakita natin last September 21 and other rallies na talagang nagiging violente. Huwag lang sanang mapapasukan ng mga infiltrators. Partikular itong mga tatanga-tangang DDS. Kasi yun ang inaalala ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Pakinggan natin siya patuloy. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaakala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia or kung sino man na makapunta na magulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody. Diba? At ngayon, papunta ng Canada si Pangulong Bongbong Marcos. Meaning mga tol, itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo, hindi ito threat sa presidency niya. No, hindi niya yung kinakikitaan na dahil dyan matatanggal siya sa pagkapangulo. Kasi kung nakikita ni PBBM na maaaring ikatanggal niya yan sa pagkapangulo katulad nung isinisigaw ng ilang mga nandiyan, yung Lodubica, yung councilor ng Quezon City, sabi nila hindi daw sila aalis hanggat hindi nagbibitiw si PBBM, then so be it. Araw-araw kayong mag-rally kung gusto ninyo, sino ba ang mawawalan sa huli? Ang gobyerno, may dugo po yan. Ang dugo ng gobyerno ay tax. Lahat ng Pilipino nagbabayad ng tax, kahit kayo nagbabayad kayo ng tax. Sa bawat pagkain po natin, merong kaukulang buwis. Kaya walang Pilipino ang hindi nagbabayad ng buwis, mahirap man o mayaman. Meaning, ang gobyerno magpapatuloy, pero ang rally na yan, kinalaunan, mauubos at mauubos kayo. No? Mawawala ng supply, magkukulang sa budget, at tingnan natin kung hanggang saan. Anyway, si Lodubica lang naman ang nagsabi nun, hindi naman ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa 5,000 plus na manonood po natin. I-comment nyo po ang inyong saloobin tungkol po sa topic na ito. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.